kabaliktaran sa mga taong madamot. Pinagdadamot niya yung mga biyaya na pinagkaloob sa kanya. Inaangkin niya sa kanya at ayaw niya. Ano man ang karunungan natin na alam natin ay ito'y ikakabuti ng lahat. Ito ay ikakabuti ng lahat. Kaya kami nandito, insyaAllah. رب العالمين والصلاة والسلام على من النبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya sa zaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Allah dahil sa kanyang mga biyaya, dahil sa kanyang mga rahma na ito sa umaga, sa gabi ito, sa oras na ito, upang tayo ay magbahagi sa kagandahan ng reliyong Islam. Ang mga oras na ito ay pinahintulot, tinakdaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkatipon-tipon tayo at ikaw ay nakikinig, nandyan ka, anuman ang iyong katayuan sa buhay, saan ka man naroon, pinahintulot, tinakdaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkatipon-tipon sa mga oras na ito upang pakinggan natin ang pinakamahalagang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating banal na Quran. Ang Quran, ito po ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang dagdag, walang bawas. Eksakto po ito para sa kaliligtas ng ating mga kaluluwa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. This is the book, the Quran, there is no doubt, a guidance to those who are al-mutaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ang tunay at nag-iisang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang dagdag, walang bawas. Kung meron kayong mga naririnig o nababasa na hindi ito mula sa banal na Quran at hindi ito mga maraan ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay magbibigay sa kanila ng kaligawan. Ibig kong sabihin, kapatid, iisa lamang ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Sinabi ng ating mahal na imam, ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay may purpose. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang mga jinn ang hindi nakikita at mga tao upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin masasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Ang ibang kababayan natin tinatawag siyang Rab, Panginoon, Creator, Diyos. Subalit, nakakalimutan nila ang pansariling pangalan ng lumikha, Allah. Ang Allah, ito ay salitang Arabic na kung saan ito ang buong mundong tinatawag ang nagkakapaglikha sa kanyang pansariling pangalan na Allah. Sino ba ang Allah? Who is Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Sino ang makapagsasabi o mapamagitan sa Kanya? Who is He that can intercede with Him, except with His permission? He knows what happens to them, His creations in this world, and what will happen to them in the hereafter. His mercy extends the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. Allah, He is the most high, He is the most great. Ang Allah, siya lamang ang karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba. Siya ang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya ang mamamagitan sa Kanya, maliban sa Kanyang kapahintulutan? Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nangyayari sa Kanyang mga nilikha dito sa mundo. At nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kursi, umaabot sa klaw hanggang sa kalangitan at kalupaan. Siya ay hindi napapagod sa pangangalaga sa kanyang mga nilikha. Pagkat ang Allah, siya ang tagapangupok, tagapangalaga
tagapagbigay ng kanyang pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Ang Allah ang kataas-taasan, ang dakila. Siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpahintulot na tayo ay mabuhay mula sa ating pagtulog. Pahalagahan natin mga kapatid ang bawat oras, panahon, segundo ang pakikinig sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi tayo taga rito. Tayo ay estranghero. Tayo ay pansamantala lamang. Hindi tayo magtatagal. Life is short. Hindi natin alam kung kailan tayo susunod sa mga namatay. Ang mga araw na ito, marami tayong mga kababayan na sineselebrate ang araw ng mga patay. Pero tingnan natin ang ginagawa nila. Mga buhay ang nagsiselebrate na kung saan doon ay nagiinuman, naghahalakhakan. Hindi sila nananalangin, bagkus sila doon ay nagtitipon-tipon upang lamang sila ay mag-inuman. Hindi ito karapat dapat gawin ng isang mananampalataya. Sapagkat kung nais sino man ang magkaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa, iisa lamang ang iyong gagawin. Ideklara mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Kapag ito ay kinilala mo, dineklara mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa ibuturo ng kanyang puso, ang sino mang magbigkas ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, dumaling sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah, magkakaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagdeklara, kilalanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos maliban sa Allah at hindi mo siya magtatambal, mapapatawad ka ng iyong mga kasalanan. Pag dumating sa katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka, maninirahan tayo sa paraiso, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyerno apoy. Sino mang magdeklara ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat-dapat sandahin maliban sa Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, makakaasa ka kapatid, magiging kaparalig natin ang mga sahaba, ang mga propeta, ang lahat ng naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito ay magiging kapanalig natin sila. At ito ang pinakamainam, magiging palawin tayo sa kabilang buhay kung tawagin ay Jannah, paraiso, paradise. Ito ang pinakamagandang pupuntahan, ang paraiso na lahat ng ating mga pangangailangan ay nandoon na. Walang pagtanda, walang kamatayan, walang karamdaman, walang manlalait, walang magmamataas, walang magyayabang. Ang paraiso, ito na po ang hinahangad natin na kung saan walang gutom, wala lang uhaw, maninirahan tayo doon ng masagala. We will live a pleasant life in the hereafter sa Jannah Firdaus sa kabilang buhay. Pagsikapan natin mga minamahal kong kababayan, pagkat sinabi ng ating kapatid araw-araw, ito ay dapat nating maririnig na ang buhay ay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Kullu nafsin za'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna illa rabbina lamunqalibun. Ang lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin, sa kanya tayo ay magsisipagbalikan. Talagang-talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Ito lamang ang ginawa ng mga propeta, ng mga sahaba, ng mga mananampalataya upang magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang kilalanin natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Marami na tayong mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Mga pananamit ng malalaswa. Marami na tayong mga ginawa na kasamaan. Pagnanakaw, ano-ano man naman karumalduman na gawain. Iisa lamang ang gagawin mo para mapatawad ka. Magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay gumawa ng maraming kabutihan. Mag-istighfar ka, mag-astaghfirullah ka. Ihingi mo ang iyong kasalanan na Ya Allah, patawarin mo ako. Siya lamang ang may kakayanan ng lahat ng bagay na ikaw ay mapatawad ng iyong kasalanan. Sapagkat kung sino man ang mga naggumawa ng iba-ibang sitang relihiyon maliban sa Islam,
yan po ay walang kasiguraduhan. Yan po ay man-made. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Allah ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Napapansin ba natin na marami ng iba't ibang sikta, relihiyon, denominasyon na ating nagsusulputan? Yan po ay realidad nangyayari. Subalit, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Siya ay talunan at walang kaligtasan ang mga pumupunta sa iba't ibang sikta maliban sa Islam. Sapagkat paano magkakaroon ng kaligtasan ang mga iba't ibang sikta relihiyon denominasyon na iyan? Kailan lamang yan ginawa? Kung ikaw, ako, tayo ay gagawa ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Paulit-ulit sinasabi namin ito sa inyo, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa kanyang maluwalhating banal na Quran na sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Ibig sabihin, kapatid, huwag kang gumawa ng ibang relihiyon. Magbalik loob ka sa aprobado, perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Ito lamang po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Islam, total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod, pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang po ang relihiyon na hindi hinango sa pangalan ng tao, lugar o anumang bagay dito sa mundo, kundi ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Kinasusulyaman sa Islam ang mapanggawa ng karumalduman na gawain, ang pagnanakaw, pagbibintang, pagmamalaki, sapagkat sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala daratin min al-kibir. Sino man ang may maliit na pagmamayabang, pagmamataas sa kanyang sarili, siya ay hindi karapat dapat makapasok sa paraiso, sa Jannah, kung tawagin sa English ay paradise. Kaya kung nais mong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito na po ay tsansa. Magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ang relihiyon ng mga propeta, ito ang relihiyon ng mga sahaba, ito ang relihiyon sa pinakaunang tao na si Adan. Kung mapapansin natin, mga minamahal mong kababayan, mayroong nagtanong sa akin, bakit ngayon lamang namin narinig ang Islam? Kapatid, nagkakamali po kayo. Bago dumating ang Espanyol, Amerikano, Hapon sa Pilipinas, ay Islam na po ang relihiyon dito sa Pilipinas. Relihiyon ni Raja Sulaiman, Rahomabon, Dato Puti, Dato Lapu-Lapu. Ang kanilang pagtawag sa Panginoon ay Allah, at ang kanilang relihiyon ay Islam. Pagdating ni Magellan noong March 1921, sa kalaman nagkaroon ng Christian Catholicism sa Pilipinas, iba't ibang sikta. Subalit ikinalulungkot ko, kapatid, na huwag kayong magagalit, sapagkat ang katotohanan na magpapalaya sa inyo, walang ibang relihiyon na dapat natin puntahan kundi ang Islam lamang, sapagkat ito lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. O sang katauhan, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa mga nauna sa atin, at siyang lumikha ng kamatayan at buhay. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Darating sa atin ang kamatayan, pero nagpapaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nagsisisampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong pumanaw na hindi mananampalataya. Huwag natin antayin na dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay na hindi pa kayo nagbabalik loob, sapagkat sinabi ng ating kapatid,
Ang kamatayan ay parang buko. Ang kamatayan ay hindi natin alam kung kailan ito darating. Ito ay ghaib, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga nagyayabang na mga bata pa dahil hindi pa sila mamamatay. Meron din mga matanda, hindi pa sila mamamatay dahil aabot pa siya ng 100. Walang nakakaalam kung ano man ang mangyayari. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmu sa'i wa yunazzilu al-ghaiza wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapamalistis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa pupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Walang nakakaalam kung magkano ang kikitain mo, at walang nakakaalam kung saan tayo papanaw. Hindi natin alam sapagkat ito ay ghaib, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, maraming mga taong mapupunta sa impyerno sa kasinungalingan. May mga doktor na nagsasabi na mamamatay ka na sa 1 taon, mamamatay ka na after 8 months. Walang nakakaalam. Yun pala, mayroon silang intention na sila ay bigyan ng mga synthetic medicine upang ang tao agad ay mamatay. Mayroong mga taong itatapon sa impyerno apoy. Yung mga attorney, mga naghuhusga na hindi tapat maghusga. Ibig sabihin, kapatid, lahat ng ginagawa natin sa isip, sa salita at sa gawa, gawin natin para sa kaluwalhatian, kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu ala kulli shay'in qadir. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. At sino man, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng kalangitan at kalupaan. May mga tao na nagsasabi hindi alam ang ginagawa namin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman niya ang inyong mga iniisip, ang inyong mga nasa mga sarili. Ito ay pananagutin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagawa. Sapagkat walang natatago na hindi malalantad, walang lihim na hindi may bumunyag. Ibig sabihin, kapatid, ang Allah ay may kakayanan sa lahat ng bagay. Ang Allah ay may kakayahan sa lahat ng bagay, kaya walang natatago na hindi may bubunyag. Ang Allah ay sa kapangyarihan tigib ng karunungan. Hindi tayo makakatakas sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang sugdol sa kapangyarihan tigib ng karunungan. Binamahal kong kababayan, itong panahon ay tsansa na magbalik-loob tayo. Saan ka man naroroon, anuman katayuan ang ginagawa mo, ikaw ay magdeklara, isabihin mo sa kalibuturan ng puso ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, Muhammad Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigkas mo, ano ka mang sikta, relihiyon, denominasyon, anumang katayuan mo sa buhay, ano nang pinagdadaanan mo sa buhay, ideklara mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka, maninirahan tayo sa paraiso, mananatilit tayo roon magpakailanman. Alalong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ibig sabihin, kapatid, magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang tinatawag dyan ay assurance of salvation. Wala nang ibang kaligtasan maliban sa Islam. Wala nang ibang kaligtasan maliban sa salita ng Allah. Wala nang ibang kaligtasan maliban sa pamamaraan ng Propeta Muhammad, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga hadith. Kaya kapatid, tsansa, pagkakataon na ikaw ay nabibuhay ngayon at mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ano ang gagawin natin? Sabayan niyo ako sa mga oras na ito at dideklara natin upang tayo ay maging kapanalig ng mga propeta, maging panawin tayo sa paraiso. Ideklara natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sabihin natin ito mula sa kaibuturan ng ating puso. Ashhadu! Ulitin natin ito. Ashhadu! Allah! Ilaha! Illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi
at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Kung ito'y binigas mo mula sa ibudiwan ng iyong puso, sa awa at habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Alalaong baga, ililigtas tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa impyerno na pulo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum kapatid. Magbigay malayo sa impyerno. Sa impyerno lang siya malayo. Pero lahat mga kabutihan, paraiso kay Allah at sa kapwa niyang tao ay siya'y malapit kapag siya'y ay mapagbigay. Kabaliktaran sa mga taong madamot, pinagdadamot niya yung mga biyaya na pinagkaloob sa kanya. Inaangkin niya sa kanya at ayaw niya